Hello mga ka-CIA, ako po si Attorney Marian Cayetano at kasama ko si Attorney Ralph Rivera para sagutin ang mga katanungang legal na nahanap ng ating maritim sa Attorney Yes or No. Attorney, so yung friend ko po kasi recently nagbukas siya ng business niya and gusto niya po syempre mabantayan yung mga empleyado niya para naman po makasigurado siya na hindi siya kukupitan ng mga ito, no? So legal po ba na maglagay po sila ng CCTV sa opisina nang hindi ipinapaalam sa mga empleyado? Yes or no? Kung ikaw ang isang empleyado at ang employer mo, for example, ay hindi pinaalam sa'yo na may CCTV silang ikinabit, anong mararamdaman mo? Parang feeling ko na-invade yung privacy ko. Yes, tama. So actually, pwede kasi siyang maging violation talaga ng Data Privacy Act. So, ang importante dito is kailangan ipaalam ng employer na may ikakabit siyang CCTV doon sa kanyang business at pwede din siyang maglagay ng parang notification, no? Pwede kasing sabihin natin na this establishment is equipped by CCTV kasi importante talaga na nanonotify yung mga tao. Kasi yung CCTV kasi nag-gather to ng personal data. So, importante na alam mo na may CCTV at hindi makaka-violate ng privacy rights. So, ang binabanggit ni Attorney Marian, no, yung latest na NPC or National Privacy Commission Circular na sinasabi na pag may CCTV ang isang establishmento, kailangan meron tong signage na may CCTV. Pangalawa, kailangan din pag stinorto to ng establishment, for a limited time lang to, hindi niya pwedeng i-keep to forever. Tapos kung sakaling kailangan to gamitin, kailangan hingin doon to sa may-ari at hindi siya basta-basta ipopost. So madagdag ko lang, no, kailangan kasi, dahil sa usapang consent, pag kumuha ka ng footage, kailangan may reasonable purpose ka. So kagaya dun sa tanong, ang purpose niya kasi is protektahan yung negosyo niya against sa pagnanakaw, sa pagbabastos ng premises, ng kapital niya. So yun, reasonable yun. Tapos, ang gusto ko idagdag dun, bukod pa dun sa kailangan reasonable siya, may management prerogative din kasi. So, karapatan to ng nagne-negosyo na protektahan nga yung negosyo niya. So, kahit hindi mo ibigay yung eksaktong consent mo, dahil karapatan niya to at walang reasonable expectation of privacy sa lugar, so, sa katanungan mo, Aya, ang sagot doon ay no. Okay po. Thank you po, Attorney. Ako naman po may tanong, Attorney Marian. Madalas ko kasing mapansin sa mga groceries at saka sa mga fast food na every time na may mga empleyadong lalabas dun sa premises ng kanilang business, ay kinakapkapan ng gwardya o ng managers, etc. bago lumabas. Ang tanong ko po, legal po ba na kapkapan ng employer o ng yung tinalaga ng employer ang isang empleyado every time na lalabas ng business, yes or no? Bali, legal siya. Gaya nga na nasabi natin kanina, no, ang employer, ang may-ari ng negosyo, may karapatan na protektahan ang kanyang negosyo mula sa pagnanakaw, sa pangbabastos ng kanyang premises. So, gaya nito, pagpalabas ng isang empleyado, hindi mo may iwasan na kapkapan siya para masigurado na walang mawawala sa gamit mo. Pero, pag kinapkapan mo siya, syempre, kailangan mong respetuhin ang dignidad ng isang tao. So, pag kinapkapan mo siya, dapat isipin natin yung uri ng dalawang taong kumakapkap at yung kinakapkapan. Dapat same-sex. Saan kinakapkapan, walang hubaran na magaganap. Yun. Para masagot yung tanong mo, yes, legal yung pagkapkap ng isang empleyado. Salamat. Thank you po. Thank you. Thank you po, Attorney. Ang mga pinagdaanan natin sa 2025 ay hindi natin kakalimutan dahil babaunin natin ang mga aral nito sa pagpasok ng 2026. Hawak kamay pa rin tayo sa pagsagot sa mga katanungang legal at paggamit ng batas para mas mailaban ang ating mga karapatan. Mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda, isang manigong at masaganang bagong taon, Pilipinas.